Magandang araw mga boss. Ang problema nito, may lumalagotok daw dito sa manibela niya. Pero napa-estimate niya na, yung halaga daw nung steering assembly niya is 45,000. Pero yung ikalawang canvas niya, 38 ata o 39,000. Original naman daw yan mga boss. Tapos yung mga papalitan pang iba, gaya ng rack and tie rod, nabili niya na. Yung steering assembly lang daw ang hindi niya binili. Kasi nga napanood niya nga raw yung video kung minsan naggawa ako ng EPS tapos nilagyan ko lang ng grasa. At naging okay na. At kung makikita nyo, chinek ko itong tarad, malabong panggalingan ng lagotok. Ito yung rack end niya, wala rin, di ko rin siya maramdaman na may lagotok. Kaya ang ano ko niyan, ang problema talaga niyan is itong EPS niya, itong steering assembly niya. Ayan ang maaring lumalagotok. Ang problema, nakabili na rin siya ng parts dahil ayun nga yung naging ng mekaniko, diagnose, yung steering, tsaka yung rack end, tie rod, hindi naman pwedeng isauli na yon. Kaya kakabit ko na lang din. Kasi ang diagnose ko lang naman dito talaga is itong EPS niya or itong rack and pinion assembly. Para matanggal mo yung rack and pinion assembly mga boss, tanggalin mo lang muna yung tie rod. Meron lang naman yung dalawang nut. Dito sa rack end, number 22. Dito naman sa tie rod mismo, number 17. Gagamitin mo wrench. At dahil nga sa wala namang kalug itong tie rod niya tsaka itong rack end, nagdesisyon na ako na talagang kalasin ko itong EPS niya or itong rack and pinion assembly. Dito sa EPS niya or steering assembly, meron lang naman yan 3 bolt mga boss. Dito sa coupling, meron yan bolt na number 14. Ayan o, ayan. Naluwagan ko na yan mga boss. Tatanggalin ko na lang yan ng kamay ko. O, ayan. Ayan yung number 14 na bolt. Ngayon, iilalim ka dyan mga boss. Dahil sa ilalim, meron naman yan 2 bolt na number 17. Medyo masikip din yung pwesto niya sa ilalim mga boss, pero pakukuha naman yan sa tiyaga. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung bolt niya. Naluwagan ko na. Tapos dito naman yung isa pang bolt. O, 2 bolt lang yan. O, di ba? Napakadali lang naman gawin. Hindi ka naman mahihirapan. Tapos pag natanggal mo na yung 2 bolt niya, pwede mo na siyang bunutin. Sa pagbunot niyan mga boss, medyo puzzle din ang dating. Pero kaya naman siyang ilabas. Nakita nyo naman, nailabas ko nga. O, ayan yung kabuuan niya, di ba? O, di ba? Nailabas ko naman siya. Kaya nyo rin yan. Pag natanggal mo na yung steering boot niya o nailihis mo na, o gamit ka ng yabi tubo, luwagan mo itong rack end niya, pakaliwa. Pag maluwag na, kamayin mo na para mas mabilis mo siyang matanggal. Ganun lang kasimple yun. Dito naman tayo sa kabilang side, ganun uli gagawin mo. Luwagan mo yung rack end niya, gamit yung yabi tubo. Pag maluwag na, o kamayin mo na. O, ditanggal na. Ganun lang siya. Tapos meron niyang lock nut dito sa rack guide screw. Pag naluwagan mo na yung lock nut niya, gamit ka ng flat screw. Yan ang gamitin mong pampihit dito sa rack guide screw niya para hindi ka mahirapan. Pag maluwag na, pwede mo na uli siyang kamayin. Tapos meron niyang spring, tanggalin mo. Tapos lipat ka naman dito sa pinion. Kung mapapansin mo, meron niyang all seal. Tatanggalin mo yan, sikwatin mo ng manipis na flat screw. O di ba, mas madali mo siyang matatanggal. Kaya lang ang problema, gagamit ka ng special tools. Wala ako. Dinala ko sa machine shop. Nagpagawa muna ako ng special tools. Tapos pinatanggal ko na rin para hindi ako mahirapan syempre. O dahil tanggal ko na yung pinion, adjusting screw niya, o dinabunod ko na itong pinion niya kasama yung bearing. Tsaka mo ngayon isunod itong rack guide niya. Dahil lahat ng parts na tinanggal mo dyan, lilinisan mo. Mahalaga na bago mo ibalik yung mga parts niyan, dapat malinis. At dahil nga sa sobrang dumi nito, gumamit na ako ng gasolina dyan mga boss para sigurado na malinis talaga dito sa pinion. Pati itong guide screw niya, itong all seal, dapat malinis yan. Tapos isunod nyo na itong steering rack niya at itong housing. Ganun din, hugasan nyo rin siya ng gasolina para sigurado kayo na yung grasang marumi at yung mga tumigas, matanggal nyo. Mahalaga kasi na malinis dapat itong rack niya, pati itong housing, lalo na yung loob niyan, dapat malinis na malinis yan mga boss. Para pag binuo nyo na siya, swabe siya pag pinihit. Kung wala ka namang hangin, pwede ka namang gumamit ng malinis na basahan gaya ng ginawa ko. Siyempre, dagdagan mo ng tiyaga para malinis siya. Kasi nga, nakasalalay sa kamay mo para malinis yung trabaho. At pag okay na, di ba, malinis na siya. O, pwede ka na ngayon maggrasa. Ire-repack mo yung bearing yan. Ayan, yung ginagawa ko. Papasukan mo ng grasa yung bearing niya para maganda yung ikot. After nyan, isunod mo naman itong housing ng steering mo. Lalagyan mo yung loob niya ng grasa. Hanggat maaari, dagdagan mo. Kasi napansin ko, itong laman ng grasa nito, sobra sa kapiranggot lang kaya ang bilis umingay Pati itong rack niya. Hanggat maaari, tingnan mo paano ko maglagay ng grasa. Wala naman yung fluid kasi EPS to, electric to. At pag okay na, pwede mo nang ilagay sa loob ng steering housing mo itong rack niya.
Tapos pwede mo na rin isunod itong pinion niya kasama yung bearing. O, ilapat mo siya ng maigi mga boss. Dapat lapat yan. Para kita mo, swabe siya pag pinipihit. Pag nailagay mo na yan, ilagay mo naman itong rock guide niya. Yan, dyan yung rock guide. Idiin mo lang siya mga boss. Dapat may grasa din yan. Tsaka mo yun isunod ilagay itong pinion adjusting screw niya. Gagamit ka ng yabi tubo dyan mga boss panghigpit. Higpitan mo yan ng maayos. Hindi pwedeng maluwag yan. At pag okay na yung pagkakahigpit, ilagay mo naman yung spring dito sa rock guide niya. Ayan yung nilalagay ko. Yan. Mukha kalilimutan yung spring na yan Tapos ilagay mo na tong rock guide screw niya. Gamit ka dyan ng screwdriver, pampihit mo. Ipapasok mo lang sa gatla yung screw, tapos pwede mo na siyang ikutin. Pag okay na, higpitan mo na ngayon yung lock nut niya. Ayan, kung nakita nyo, yung ginagamitan ko ng yabi tubo. Tapos dito naman sa pinion, meron niyang oil seal. Ilagay nyo na rin. Ayan, yung nilagay kong oil seal, yung kulay itim. Tapos, punasan nyo ulit yung housing ng steering rack nyo. Siyempre, nagkaroon ulit ng grasa-grasa yan dahil nga sa kamay nyo magrasa, di ba? Ganun lang. At dahil okay na, pwede na nating ilagay itong bagong rack end. Gamit ka ng yabi tubo sa paghigpit niyan mga boss. Mahalaga mga boss na itong rack end, dapat mahigpit ang pagkakalagay nyo niyan. At pag okay na yung pagkakahigpit, dito naman tayo sa kabilang side. Ilalagay nyo naman dyan ulit yung isa pang rack end. Di ba? Malambot na siya pihitin. Makikita nyo. Siyempre naman kung paano nyo kinabit yung unang rack end, ganun din naman dito. Wala naman kayong babaguhin Puro pa ka na ng pagkabit ng rack end yan. Tapos gagamit ka ulit dyan ng yabi tubo pag hinigpitan mo. Sabi ko nga, importante na mahigpit dapat ang pagkakalagay nyo ng rack end kasi magkakaroon niya ng kalog kapag maluwag siya. Tapos ilagay nyo na steering boot, yung clamp niya, gagamit ka dyan ng plier, tapos yung nut dito sa rack end mo, ilalagay mo rin yan kasi ayan ang maglalak sa tie rod. At itong cable tie niya para dito sa steering boot. Gamit ka ng plier para mas mahigpit mong mailagay itong cable tie. Tapos yung sumobra niya, gumamit ka ng gunting, putulin mo yung sobra. Ganun lang ginawa ko, tapos pwede nang ilagay yan. Kung makikita nyo naman, di ba? Maayos ko namang nabuo itong steering assembly niya. At syempre dahil okay na, pwede na nating ilagay. Sa pagkabit niyan mga boss, kung paano nyo siya tinanggal, kung yung mga pasikot-sikot, ibalik ganun din ang style nyo. Iwasan nyo yung tatamaan siya. Dapat may ikabit nyo siya nang hindi siya pinipwersa. Bali kung may iwasan kayo, iwas nyo lang. Ang medyo mahirap lang naman dito, ikabit mga boss, yung sa steering shaft niya. Tsaka dito sa pinion, yung duktungan nilang dalawa. Kasi medyo maliit lang yung butas dyan. Kailangan ma-shoot nyo yun. Pero pag na-shoot nyo siya, madali nilang ikabit yung steering shaft niya dito sa pinion. Tapos yung dalawang bolt, yan yung tinuturo ko. Ayan, yung isa na ilagay ko na. Dito yung dalawa. Yan, hihigpitan nyo lang. Okay na siya. Tapos ito na yung coupling niya or yung steering shaft. Ilalagay nyo na ngayon sa pinion. Pag na-shoot nyo na siya mga boss, lagay mo na ngayon yung number 14 na bolt. Ganun lang. Tapos gagamit ka ng number 14 na box wrench. Higpitan mo na siya ngayon. Diyan mga boss, importanteng mahigpit na mahigpit yan. Dahil nga sa, ayan mismo yung pinipihit mo, yan yung sa manibela mo na. At pag okay na, pwede mo nang ilagay yung dalawang tie rod. Sinadya kong ihuli ikabit itong tie rod para madali kong maikabit itong steering assembly. At lahat yan mga boss, mula dito sa steering assembly niya, may mga mark yan nung binalik ko yung mga adjusting screw niya. Maging itong tie rod, meron tanda yan. Pero hindi naman porket nilagyan nyo ng tanda, hindi na kayo magpapa-alignment ng inyong mga gulong. Dapat ipa-align nyo pa rin yan para sigurado kayo na hindi magbago yung kain ng gulong nyo. Ganun lang mga boss. Ngayon sa pagkabit naman ng tie rod, madali lang nakita nyo, di ba? Napanood nyo naman kung paano ko kinabit. Number 22 lang at number 17 yung nut nyan. At siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo ng mga nut nyan para hindi kayo magkaroon ng problema. At pag okay na, pwede mo nang ilagay yung mga gulong niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At dahil nga sa okay na ito, magro-rotis na kami. Pakinggan nyo na lang kung ano sabihin ng customer. Salamat! Customer na ang humatol. Wala na yung tuk-tuk-tuk. Wala na talaga? Wala na yung tuk-tuk. Sige. Sige.